sa isang malayong sulok ng Pilipinas, kung saan ang nga bundok ay humahalik sa mga ulap at ang hangin ay may dalang amoy ngang basang lupa at mga ligaw na bulaklak. Matatagpuan ang maliit at liblib na nayon ng San Judas. Ang buhay dito ay simple, umagos na parang isang mabagal na ilog, at ang matao ay nabubuhay sa biyayang lupa at sa masinaw ng paniniwala na ipinamana ng kanilang maninuno. Dito nakatira si Elara, isang dalagang may taglay na kagandahang tila hinulma mula sa liwanag ng buwan. At ang kanyang ina na si Selena, ang pinakarespetadong albularyo sa buong nayon. Si Selena ay isang babaeng may malumanay na mga mata, ngunit may tinatagong bigat sa kanyang nga balikat, isang bigat na hindi kailanman niya ibinabahagi kahit kanino. Ang kanilang pagmamahalan ay malalim, ngunit napapalibutan ito ng pader ng lihim. Mahigpit ang pag-ingat ni Selena kay Elara, lalo na't may kakaibang kakayahan ang dalaga na makaramdam nga magay na hindi nakikita nga karaniwang nga mata. Bawat gabi, bago matulog, palaging ipinapaalala ni Selena ang dalawang bagay. Huwag kailanman hubarin ang kwintas na gawa sa butong isang hindi kilalang puno, at higit sa lahat, huwag na huwag maglalakas loob na pumasok sa kanlurang gubat kapag ang araw ay nagsimula nang magtago sa likod ng magundok. Para kay Elara, ang mga patakarang ito ay isang misteryong unti-unti niyang gustong tuklasin. Bakit tila may kinatatakutan ang kanyang ina sa gubat na iyon? Isang lugar na sa tingin niya ay payapa naman. Ang katahimikan ng San Judas ay nagsimulang magkaroon ng lamat isang gabi, nang si Elara ay managinip ng isang imaheng hindi na niya maalis sa kanyang isipan. Sa kanyang panaginip, nakatayo siya sa gilid nga kanlurang gubat, at mula sa kadiliman nito, isang babaeng may mahabang buhok at mga matang nagliliyap na parang bagaang dahan-dahang lumalabas. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit naririnig niya itong tinatawag ang kanyang pangalan sa isang tinig na kapwa kakit-akit at nakakapangilabot. Isang tinig na gumigising sa isang bagay na matagal nang natutulog sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nagising si Elara na habol ang hininga at basang-basang ang pawis. Ang tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabadya ngang paparating na unos. Hindi niya alam, ngunit ang panaginip na iyon ay hindi lamang isang masamang panaginip. Ito ang simula ng pagbubukas ng isang lumang aklat na matagal nang isinara. Isang aklat na naglalaman nga katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao, sa dugo na nanalaitay sa kanyang nga ugat. Isang katotohanang babago sa takbo ng kanyang buhay at sa kapalaran ng buong San Judas magpakailanman. Kinabukasan, matapos ang gabing puno ng misteryo, sinimulan ni Selena ang mas malalim na pagsasanay para kay Elara. Hindi na lamang ito tungkol sa pagkilala ng mahalamang gamot o pagmemorya ng magadasal. Ngayon, tinuturuan na niya si Elara kung paano pakinggan ang kalikasan. Dinala siya ni Selena sa puso ang gubat, sa isang maliit na batis na ang tubig ay kasing linaw ang kristal. Umupo sila sa ibabaw ngang sang malaking batong natatakpan ng lumot, at sa ilalim ngang lilim nga naglalakihang puno, ipinikit nila ang kanilang mga mata. Huwag mong pilitin, anak, bulong ni Selena. Ang kanyang tinik ay tila bahagi ng hangin. Hayaan mong ang isip mo ay maging isang lawa na walang alon. Pakinggan mo ang bawat tunok, ang bawat pagaspas ngang dahon, ang bawat huning ngang kuliglik. Sa likod ng mga ingay na iyan, may isang tinik, ang tinik ngang kaluluwang gubat. Pakinggan mo siya. Sinunod ni Elara ang utos ngang ina. Sa una, ang isip niya ay magulo, puno nga tanong tungkol sa kanyang panaginip. Ngunit unti-unti, sa pagdaan ng mga minuto, ang maingay sa kanyang paligid ay nagsimulang maging isang himik. Naramdaman niya ang pulso ng lupa sa ilalim ng kanyang gapaa, ang malamig na haplos ng hangin sa kanyang balat, at ang daloy ng buhay sa bawat ugat ng dahon. Ang kanyang pahinga ay bumagal, at ang kanyang kamalayan ay lumawak, lumampas sa hangganan ng kanyang katawan. At doon, sa gitna ng malalim na katahimikan ng kanyang pag-isip, isang imahe ang biglang sumulpot. Hindi ito malabo tulad ng isang panaginip. Ito ay malinaw, matingkat at totu,
Ang tunok ng batis sa kanyang paligid ay napalitan ng lagaslas ng isang malawak na ilok sa ilalim ng bilog na buwan. Ang hangin ay naging mabigat at malamig. May dalang amoy nga bubulok na dahon at lumbay. Nakita niya ang kanyang sarili na nakatayo sa pampang at sa di kalayuan may isang babaeng nakatalikot. Nakasuot ng puting besida na ngayon ay puno ng putik at mansangang kung anong madilim na likido. Nakalugay ang mahaba at itim nitong buhok at ang mga balikat nito ay yumayanik dahil sa walang tigil na pagiyak. Ang kanyang mahikbi ay hindi ordinaryong pakiyak ng isang nasasaktan. Ito ay isang tunok ng purong dalamhati. Isang kalungkutang kayang makpabigat sa kaluluwa ng sinumang makarinig. May hawak siyang isang bagay sa kanyang mga braso, isang bungkos ng puting tela, at marahan niya itong inihehele na parang isang sanggol. Gustong lumapit ni Elara, gustong magtanong, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa kinatatayuan. Isang pakiramdam ng matinding awa ang bumalot sa kanya, isang pakiramdam na tila pamilyar. Bigla, mula sa kadiliman na, mapuno sa kabilang pampang, isang anino ang gumalaw. Hindi ito anino ang isang hayop o tao. Ito ay isang anino na may hugis ngunit walang tiyak na anyo. Isang kumakalat na kadiliman na may dalawang matang pula na nagliliyab. Mabilis pa sa isang kisap mata, tumawid ito sa ilog. Hindi man lang nababasang ang tubig at sinunggaban ang puting bungkos mula sa mga braso ng babae. Isang nakakabinging sigaw ang kumawala sa babae. Isang sigaw na puno ng pakawala at galit. Sumigaw ito ng sang pangalan. Ngunit ang tunok ay nabaluktot. Tila sinabi sa ilalim ng tubig. Isang salitang hindi maintindihan ni Elara ngunit naramdaman niya ang bigat sa kanyang puso. Kasabay ngang sigaw na iyon, ang buong pangitain ay nakawatak-watak na parang salaming nabasag. Napasigaw si Elara. Napadilat ang kanyang mamata at napahawa sa kanyang dibdib. Habol ang kanyang hininga. Ang gubat ay bumalik sa dati nitong katahimikan, ngunit ang lamig ng pangitain ay nanatili sa kanyang buto. Elara, anong nangyari sa iyo? Mabilis siyang dinaluhan ni Selena at sa isang saglit, nakita ni Elara ang hindi may kakailang takot sa mga matang kanyang ina. Isang dalisay na pangamba na mabilis nitong itinago sa likod ng isang maskara ng pag-alala. Hinawakan siya ni Selena sa balikat at ang pagkakahawak nito ay mas mahigpit kaysa sa nararapat. Nay, may nakita ako. Isang babae sa ilog, umiyak at may aninong kumuhasa. Hindi na natapos ni Elara ang kanyang sasabihin. Wala kang nakita, Elara, putol ni Selena. Ang kanyang tinig ay matigas at may diin. Iyon ay isang bangungot ng gising. Isang pagsubok. Sinusubok kang nga espiritu ng gubat. Kapag ang isip ay masyadong bukas, kung ano-anong bagay ang maaring pumasok. Isa itong babala na kailangan mo munang patatagin ang iyong sarili. Ang mga salita ni Selena ay tila makatwiran, ngunit ang paraan niya ngang pagsabi nito ay puno ngang pagmamadali. Isang pagnanais na isara ang usapan sa lalong madaling panahon. Pronay, totupo, naramdaman ko ang lungkot niya. Pagpupumilit ni Elara. Tama na, bahagyang tumaas ang boses ni Selena. Magpahinga ka muna. Bawal mo na ang pagsasanay sa loop ng ilang araw. Kailangan mong linisin ang iyong isipan. Huwag mo nang isipin pa ang nakita mo. Kalimutan mo na iyon. Itinayo siya ni Selena at inalalayan pabalik sa kanilang bahay, hindi na muling nagsalita patungkol sa nangyari sa mga sumunod na araw. Isang hindi nakikitang padarang tila itinayo sa pagitan nilang mag-ina. Sinunod ni Elara ang utos ni Selena na magpahinga. Ngunit ang kanyang isipan ay hindi mapakali. Alam niya ang nakita niya at higit sa lahat alam niyang nagsisinungaling ang kanyang ina. Ang takot na nakita niya sa mga mata nito ay hindi takot para sa kanya, kundi takot dahil sa kanyang nakita. Ang pangitain ay hindi isang pagsubok. Ito ay isang alaala, isang alaalang pilit na itinatago. Ang binhi ng pagdududa na matagal nang itinanimin sa isip ni Elara ay nagsimula ng umusbong.
Hindi na siya makukontento sa makalahating sagot at sa mapader na itinayong ang kanyang ina. Kailangan niyang malaman ang totu. Gabi-gabi, kapasigurado na siyang mahimbing na ang tulo ni Selena. Lihim na binubuklat ni Elara ang ilang malumang aklat na mayroon sila. Naghahanap ng kahit anong pahiwatik. Inalala niya ang makuwentong bulong-bulungan na magabata nung siya ay maliit pa. Magakwento tungkol sa isang babaeng umiyak sa ilog na laging mabilis na pinapatigil ng mga nakatatanda. Noon, isa lamang itong kwentong pambata na nakakatakot. Ngayon, para sa kanya, ito na ang unang sinulit sa isang napakagulong misteryo ng kanyang pamilya. At determinado siyang hilahin ang sinulit na iyon kahit saan pa man ito humantong. Kahit ano pa ang madilim na katotohanang naghihintay sa kanya sa dulo. Ang kanyang paghahanap ay nagsimula na. Ang maaraw na lumipas ay naging mabigat at punong hindi nabibigkas na masalita sa pagitan ni Elara at Selena. Ang dating malambing na ugnayan ay napalitan ng isang maingat na distansya na tila naglalakad sila sa ibabaw nga manipis na yelo. Ginugol ni Selena ang kanyang oras sa paghahanda nga gamot para sa mga taga-nayon. Isang gawain na tila ginagawa niya ng may mas malaking sigasikay sa dati. Marahil upang iwasan ang mamatang mapanuring ang kanyang anak. Ang sapilitang pahinga na ipinataw sa kanya ay nagbigay kay Elara ng pagkakataong hindi nito inasahan, ang pagkakataong maging isang anino sa sarili nilang tahanan. Isang anino na naghahanap ng liwanag sa masulo na matagal ang binalot ng dilim. Isang hapon, habang ang langit ay nagluluksa at nagbubuhos ng malakas na ulan na rumaragasa sa kanilang bubong na yari sa nipa, nakahanap si Elara ng perpektong dahilan. Inutusan siya ni Selena na kumuha ng isang garapon ng pinatuyong dahon ng bayabas mula sa kanilang lumang bodega sa ilalim ng bahay. Isang lugar na bihirang pasukin dahil sa amoy ng alikabok, lumang kahoy at mga halamang. Gamot na naghalo-halo na sa paglipas ng maraming taon. Ang bodega ay isang mundo sa sarili nito. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit at maruming bintana na nagpapapasok lamang ng isang manipis na sinak ng kulay abong liwanag ng hapon. Ang sapot ng gagamba ay nakabitin na parang maruruming kurtina sa pagitan ng malumang upuan, baul, at mga nakasabit na bikis ng iba't ibang uri ng halaman. Sa bawat hakbang ni Elara, umaalikabok ang sahig na lupa. At ang hangin ay tila mabigat punong nga alaalang nakakulong. Nagsimula siyang maganap ng garapon. Ngunit ang kanyang nga mata at ang kanyang pambihirang pakiramdam ay may ibang hinahanap. Habang kinakapan niya ang isang hilera ng banga sa isang lumang estante, naramdaman niya ito, isang biglang paglamig ng hangin sa isang partikular na lugar malapit sa sahig. Hindi ito ang lamig na dala ng ulan. Ito ay isang lamig na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Isang lamig na may kasamang kakaibang enerhiya. Lumuhod siya at sinuri ang sahig na yarisam nga tabla ng kahoy. Sa ilalim ng makapal na alikabok, napansin niya ang isang tabla na tila mas bago ang kulay at hindi gaanong nakabaon sa lupa kumpara sa iba. Sinubukan niyang buhatin ito gamit ang kanyang nga daliri. At sa kanyang pagtataka madali itong umangat. Sa ilalim nito ay isang butas. At sa loob ng butas, nakatago ang isang maliit na baul na yari sa madilim at mabigat na kahoy marahil ay kamagong. Ang baul ay walang kandado, ngunit ang ibabaw nito ay nukitan ng mga kakaibang simbolo, malinyang paikot-ikot na tila, maahas na natutulok, masimbolo na hindi niya pa nakikita kailanman. Dahan-dahan at may nanginginig na mga kamay, itinaas ni Elara ang takip ng baul. Isang amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng lumang papel nga natuyong bulaklak at ngang isang bagay na malamig at metaliko. Ang unang nakita niya ay mga bagay na tila ordinaryo. Isang bungkos ng natuyong bulaklak ng sampagwitan na naninilaw na. Isang paras ng maliliit na sapatos ng sanggol na yari sa hinabing tela. Mga bagay na nagpapaalalang isang masayang nakaraan. Ngunit nang alisin niyang maito, natambat sa kanya ang tunay na laman ng baul. Sa ilalim, nakalatag ang isang kwadernong nababalutan ng itim na katat. Hindi ito ordinaryong kwaderno. Ang katat ay malambot ngunit may kakaibang pakiramdam at walang anumang marka o pangalan sa pabalat.
Nang buksan niya ito, nakita niyang ang mapahina ay marupok na sa katandaan. Ang nga nakasulat dito ay nasa isang lengwaheng hindi niya maintindihan. Maletrang matutulis at konektado sa isa't isa na tilam nga tinik. Ngunit hindi ang mga salita ang nakpanginik sa kanya, kundi ang mga guhit na kasama nito. Sa bawat ilang pahina, may mga larawang iginuhit gamit ang itim na tinta. Isang larawan ng isang babaeng kamuhang-kamuhang, mas batang bersyon ni Selena, ngunit ang mamata nito ay punong kalungkutan na hindi niya pa nakikita sa kanyang ina. Isang larawan ng isang nakakatakot na nilalang na may malalaking pakpak na parang sa paniki at mga matang pula, at isang paulit-ulit na simbolo, isang gasuklay na buwan na tinusok ng isang matulis na tinik. Habang binubuklat niya ang bawat pahina, pakiramdam niya ay may isang malamig na kamay na gumagapang sa kanyang likuran. Ito ang malihim ng kanyang ina. Malihim na mas madilim at mas nakatakot kaysa sa kanyang inaakala. Sa ilalim ng kwaderno, nakabalot sa isang piraso ng itim na seda, ay ang huling bagay sa loob ng baul. Ito ay isang palawit, isang pirasong batong obsidian na hinulma sa hugis ng isang patak ng luha. Itim na itim ito, at tila sinisipsip nito ang lahat ng liwanag sa paligid. Nagalangan man, dahan-dahan niyang inabot ito. Sa sandaling dumampi ang kanyang mga daliri sa malamig na ibabaw ng bato, isang kuryente ang gumapang sa kanyang buong braso, isang kuryenteng nagyelo. Kasabay nito, isang imahe ang kumislap sa kanyang isipan ng mas mabilis pa sa isang segundo. Isang paras ng nagliliyap na pulang mata sa gitnang kadiliman, at ang tunang ng malalaking pakpak na pumapagaspas. Sa sobrang gulat, nabitawan niya ang palawit na bumaksak pabalik sa talang seda na may mahinang tunok. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang pahinga ay mabilis at mababaw. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay naglaho, napalitan ng isang nakakatakot na kasiguraduhan. Tamasiya, may tinatago ang kanyang ina. Isang nakaraang hindi lamang malungkot kundi mapanganib. Ang baon na ito ay hindi lamang sisidlan ng alaala. Ito ay isang kahon ni Pandora at kabubukas pa lamang niya nito. Dahan-dahan niyang isinara ang kwaderno. Maingat na ibinalot muli ang palawit sa seda at isinara ang takip ng baul. Binalik niya ito sa pinagtataguan at ibinalik ang tabla sa sahig. Tinakpan ito ng alikabok na parang walang nangyari. Ngunit habang umakyat siya pabalik mula sa bodega, dala-dala ang garapon ng bayabas na tila wala lang. Alam niyang may nakbago na. Ang bigat ng lihim ng kanyang ina ay nasa kanyang balikat na rin. Ang kwaderno ang susi at ang malamig na bato ay isang bagay na may kapangyarihan. Hindi na ito tungkol sa isang masamang panaginip o isang kakaibang pangitain. Ito ay tungkol sa kung sino talaga siya. At sa gitna ng takot na bumabalot sa kanyang puso, isang determinasyon ang isinilang. Hahanapin niya ang sagot kahit pa ang katotohanan ay isang halimaw na naghihintay sa dilim. Kinailangan ni Elara na maghintay ng 2 araw bago siya nakaroon ng sapat na lakas ng loob at tamang pagkakataon. Isang umaga, nagpalam si Selena na pupunta sa kabilang baryo upang tumulong sa isang nanganganak. Isang paglalakbay na karaniwang inaabot ng buong araw. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Elara. Dala ang kuwadernong maingat niyang ibinalot sa isang lumang tela. Tinaha niya ang landas patungo sa dulo na yon, kung saan nakatayo ang bahay ni Mang Tasyo. Ang bahayng matandang historiador ay tila isang bagay na tumubo mula sa lupa sa halip na itinayo. Napapalibutan ito nga gumagapang na baging at matatayok na halaman na tila gustong angkinin muli ng gubat. Sa mga bintana, hindi kurtina ang nakasabit kundi mga bunton ng libro na nakaharang sa sina ng araw. Kinutuban si Elara. Ang mataga na yon ay may pagalang ngunit may kasamang takot kay Mang Tasyo. Sinasabi nilang mas marami pa siyang kausap na kaluluwa nga patay kaysa sa mga buhay. Ngunit alam ni Elara na kung may isang tao sa San Judas na makaunawa sa lihim na dala niya, iyon ay si Mang Tasyo. Kumatok siya sa pintong gawa sa matigas na kahoy ng 3 beses. Ilang sandali ng katahimikan ang lumipas at tinakala niyang walang tao. Ngunit bigla,
Isang mahinang kaluskos ang narinig niya sa loob bago dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Mang Tasyo ay isang matandang lalaki na payat ang katawan. May mahabang buhok na kulay abo at mga matang tila nakakakita hindi lamang ng iyong pisikal na anyo, kundi pati na rin ng mga lihim na itinatago ng iyong kaluluwa. Tiningnan niya si Elara mula ulo hanggang pa at pagkatapos ay sa hawak nitong balutan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang malabi. Matagal na kitang hinihintay, Apo, sabi niya sa isang tinig na mahina ngunit malinaw, pumasok ka. Ang lupong bahay ni Mang Tasyo ay isang santuwaryo ng kaalaman at misteryo. Ang amoy ng lumang papel, tinta at pinatuyong maugat ay nangingibabaw sa hangin. Ang mga dingding ay hindi makita dahil natatakpan. Ito ennegimaga estanteng puno ennegimaga libro at MJ nakarolyong pergamino. May mga kakaibang bagay na nakasabit sa kisame, tulad ng mabuto na hayop at mga kristal na kumikinang sa manipis na liwanag na pumapasok. Iginiya siya ni Mang Tasyo sa isang maliit na mesa sa gitnang silid. Umupo si Elara at walang pag-alinlangan. Inilapak niya ang kwaderno sa mesa at dahan-dahan itong binuksan. Sa sandaling makita ni Mang Tasyo ang kakaibang sulat sa mga pahina, ang ngiti sa kanyang mukha ay naglaho. Napalitan ng isang anyo ng pagkabigla at paggalang. Saan mo ito nakuha? Tanong niya. Ang kanyang mata ay hindi inaalis sa kwaderno. Pamana po, sa aking ina. Sagot ni Elara. Piniling itago ang tunay na paraan ng kanyang pagkakatuklas. Tinitigan siyang matanda at alam ni Elara na alam nitong hindi iyon ang buong katotohanan ngunit hindi na ito nagtanong pa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pabalat ng aklat. May mga pinto, Elara. Na kapag nabuksan ay hindi na maaring isara pa. Sigurado ka bang gusto mong malaman kung ano ang nasa likod ng pinto na ito? Kailangan ko pong malaman. Sabi ni Elara ng may determinasyon. May mga bagay na nangyayari sa akin mga pangitain. Pakiramdam ko. Ang mga sagot ay nandito sa aklat na ito. Tumango si Mang Tasyo. Tila naunawaan ang bigat ng desisyon ng dalaga. Kumuha siya ng isang kandilang gawa sa itim na pakit at sinindihan ito. Naglagay din siya ng isang uringang insenso sa isang maliit na lalagyan na nagbugang mabangong usok. Hindi ko ito isasalin ng salita sa salita. Paliwanag niya. Ang sinaunang lengwaheng ito ay hindi lamang nga salita. Ito ay may dalang damdamin at kapangyarihan. Ikukwento ko sa iyo ang sinasabi nito. Itinuro niya ang unang pahina. Ang kwadernong ito ay tala ng isang angkan, hindi isang ordinaryong angkan. Sila ang matagapangalaga ng liwanag. Isang lipi ng magapangyarihang engkantada na naninirahan sa pusot na magubat noong unang panahon. At ang naksulat nito, itinuro niya ang isang guhit ng babaeng may malungkot na mga mata. Ay ang kanilang pinakamagaling, ang kanilang prinsesa. Isang engkantada na may kapangyarihang kayang magpatubo ngang gubat o gawin itong abo. Nagpatuloy siya sa pagbuklat ng mapahina. Ngunit may isa pang angkan. Ang nilalang ng gabi, isang tribo ngang mapinakamarahas at pinakamalakas na aswang na naghangad na balutin ang mundo sa walang hanggang dilim. Ang kanilang pinuno ay isang nilalang na may angking talino at baksik, isang hari sa kanyang sariling karapatan. Ang boses ni Mang Tasyo ay bumaba tila isang bulong. Naganap ang isang malaking digmaan sa pagitan nila. Dumanak ang dugo sa lupa at ang gabi ay napuno nga sigaw. Ngunit sa gitna ng digmaang ito, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari, isang bagay na ipinagbabawal. Ang prinsesa ngang kantada at ang haringang nga aswang, sila ay umibig. Huminto si Elara sa pahinga. Ang kwento ay tila isang alamat, ngunit alam niyang ito ay higit pa ron. Ito ay isang pag-ibig na isinumpang langit at lupa. Pagpapatuloy ni Mang Tasyo, ang kanyang mata ay nakatitik sa isang partikular na guhit, ang simbolong buwan na tinusok ng tinik. Isang pag-ibig na nagbunga ng isang bagay na hindi pa nakikita ng mundo, isang anak, isang nilalang na sa kanyang ugat ay nananalaytay ang liwanag at dilim.
ang kapangyarihan ng paglikha at ang lakas ng pagsira. Isang sanggol na itinuring na kapwa isang sumpa at isang biyaya. Biglang isinara ni Mang Tasyo ang aklat na lumikha nga isang malakas na tuno sa katahimikan ng silit. Ang apoy ng kandila ay biglang humina. Tumingin siya kay Elara. Ang kanyang mga mata ay punong ngawa takot para sa kanya. Hanggang dito na lang muna, Elara. Masyadong mabigat ang kaalamang ito para sa isang araw. Pero sino po ang prinsesa? Anong nangyari sa anak nila? Nagmamakaawang tanong ni Elara. Hindi na sumagot si Mang Tasyo. Sa halip, muli niyang binuksan ang aklat sa pahina kung saan nakaguhit ang engkantadang prinsesa. Hinawakan niya ang kandila at itinapat ang liwanag nito sa larawan. Sa nangingini na liwanag na apoy, ang mukha sa lumang papel ay tila nabuhay. At malinaw na nakita ni Elara ang hindi may kakailang pagkakahawig nito sa babaeng umiyak sa kanyang pangitain at sa mukha ng kanyang sariling ina. Nanlamig ang buong katawan ni Elara. May magkatotohanan, Elara, sabi ni Mang Tasyo sa isang halos pabulong na tinik na mas mabuting manatiling nakalibing. Dahil kapahinukay mo ang maito, baka hindi lang ang katotohanan ang bumangon mula sa hukay. Tumayo si Elara. Ang kanyang mabinti ay nanginginig. Kinuha niya ang kwaderno at muli itong binalot. Nagpasalamat siya sa matanda at naglakad palabas ng bahay. Ang araw ay pababa na at ang langit ay nakulay dugo. Habang naglalakad siya pabalik sa kanilang bahay, ang mundo sa kanyang paligid ay tila nag-iba. Ang bawat puno ay tila may tinatagong mukha. Ang bawat anino ay tila may sariling buhay. Ang kwento ni Mang Tasyo ay hindi lamang isang alamat. Ito ang kasaysayan ng kanyang pamilya. At siya, si Elara, ay isang kabanata sa madilim at madugong aklat na iyon. Ang babala ni Mang Tasyo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit hindi nito pinatay ang kanyang determinasyon. Sa halip, mas lalo pa itong nag-apoy. Hahanapin niya ang katotohanan. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang harapin ang halimaw na bumangon mula sa libingan ng nakaraan. Ilang araw ang lumipas matapos ang pag-usap nila ni Mang Tasyo at si Elara ay nabuhay sa isang estado ng patuloy na pagbabantay. Bawat ngiting ang kanyang inang si Selena ay tila may tinatagong anino at bawat sandaling ang katahimikan sa kanilang bahay ay tila puno nga salitang hindi masabi. Ang bigat ng kasaysayan na nakasulat sa itim na kwaderno ay isang pasanin na mag-isa niyang dinadala. Sa gitna ng kanyang pag-iisa at pagkalito, isang hindi inaasahang pagbabago ang dumating sa San Judas. Isang pagbabagong may dalang ngiti, misteryo, at isang bagong uringang panganib. Ang pagdating niya ay naging usap-usapan sa buong nayon. Ang San Judas ay isang lugar kung saan ang bawat mukha ay kilala. Kaya't ang paglitaw ang isang dayuhan ay kasing ingay kang paktuno ang kampana ang simbahan. Siya ay si Marco, isang binatang may pangangatawang matipuno, balat na kayumanggi dahil sa sikat ng araw, at isang ngiti na kayang makpatigil ngang tibok ngang puso ngang sinumang dalaga. Hindi siya katulad ng mga lalaki sa nayon. Ang kanyang kilos ay may kumpiyansa at ang kanyang mga mata ay matalino at tila laging may hinahanap. Dala niya ang isang modernong backpack, ngunit may nakasabit sa gilid nito na isang lumang kutsilyong pangaso, isang kombinasyong nagpapakitang pagiging pamilyar niya sa parehong luma at bagong mundo. Ang unang pagkikita nila ni Elara ay tila isang eksena mula sa isang lumang alamat, isang pagkakataong itinakda ng tadhana. Nag-iisa si Elara sa gilid ng gubat. Maingat na kumukuha ng isang bihirang uri ng halamang gumagapang na ginagamit sa paggamot ng lagnat. Nakaluhod siya, abala sa pag-alis ng lupa sa paligid ng ugat nito. Nang isang anino ang biglang tumakip sa kanya. Sa kanyang pag-angat ng tingin, nakita niya si Marco na nakatayo. Ilang pulgada na lang ang layo mula sa pagtapak sa halamang kanyang inaalagaan. "Makingat ka!" biglang nasabi ni Elara. Ang kanyang boses ay mas matinis kaysa sa inaasahan niya. Muntik mo nang masira ang hininga ng gubat. Nagulat si Marco at mabilis siyang umatras.
Tiningnan niya ang maliit na halaman sa lupa at pagkatapos ay kay Elara. Isang malawak na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang labi. Hiningang gubat, iyan ba ang tawag ninyo diyan? Pasensya na, bini-bini. Masyado yata akong nalibang sa paghanap ng daan pabalik sa bayan at hindi ko na napansin ang dinadaanan ko. Ang kanyang pahingi ng tawad ay sinsero at ang kanyang tinik ay malambing. Ako nga pala si Marco. Elara? Sagot niya habang dahan-dahang tumatayo at pinapakpagan ang kanyang bestida. Hindi niya maiwasang mapatitik sa binata. Ano ang ginagawa nga isang dayo na tulad mo dito sa San Judas? Isa akong mananaliksik, paliwanag ni Marco. Isang folklorist. Pinag-aralan ko ang makwentong bayan at mga tradisyon na hindi pa naisusulat sa mga libro. At narinig ko, ang San Judas daw ay isa sa mga lugar na pinakamayaman sa mga ganitong uringang pamana. Ang dahilan niya ay perpekto. Isang dahilan na nagbibigay sa kanya ng lisensya upang magtanong at mag-usisa. Sa magsumunod na sandali, ipinakita ni Marco ang isang kakaibang interes sa ginagawa ni Elara. Nagtanong siya tungkol sa mga halamang gamot, hindi lamang ang pangalan nito, kundi pati na rin ang kwento sa likod ng mga ito. Totoo ba na ang bawat halaman ay may sariling espiritu? Tanong niya. Ang kanyang mamata ay punong tunay na kuryosidad. Iyan ang turo sa akin ni inay. Sagot ni Elara habang unti-unting nawawala ang kanyang paiingat. Sabi niya, hindi sapat na kilala mo ang halaman. Kailangan mo ring makuha ang kanyang pahintulot. Napahanga si Marco. Kahanga-hanga ang inyong kaalaman. Sa Maynila, ang maito ay itinuturing na lamang na pamahiin. Ngunit dito nararamdaman kong buhay na buhay pa rin ang mahika. Ang salitang mahika ay nakpabalik sa isipan ni Elara ng kwaderno at ng babala ni Mang Tasyo. Isang bahagi niya ang nagsasabing mag-ingat. Ngunit ang isa pang bahagi ay natutuwa na may isang taong nakakaunawa o kahit papaano ay gustong umunawa sa mundong kanyang ginagalawan. Nagpatuloy ang kanilang pag-usap habang sabay silang naglalakad pabalik sa nayon. Si Marco ay isang magaling na tagapakinig at isang mas magaling na tagapakwento. Ibinahagi niya ang kwento mula sa kanyang di umano'y paglalakbay makwento tungkol sa mga duwende sa kabundukan ng Cordillera at mga sirena sa mabaybay ng Siquijor. At sa pagitan ng kanyang kwento, maingat niyang isinisingit ang kanyang tanong. Narinig ko rin na may isang bahaging gubat dito na tila sagrado o marahil ay ipinagbabawal. Tanong niya na tila nakataon lang. Ang kanlurang gubat, sagot ni Elara habang sinusubukan niyang gawing normal ang kanyang boses. May makuwento ang mga matatanda na dun daw naninirahan ang mga hindi katulad natin. Ngang kanto ganon ba? Yusisa pa ni Marco. O baka naman, may mas malakas pa kaysa sa kanila. Tumingin si Elara sa kanya at sa isang saglit sa likod ng palakaibigang ngiti ni Marco, nakita niya ang isang matalas na tingin. Isang tingin ng isang mga ngasong nag-aral sa kanyang biktima. Ngunit mabilis itong nawala. Napalitan ngang dati nitong kabaitan. Marahil ay imahinasyon lang niya iyon. Kinabukasan, muli silang nakita. Nakataon daw na napadaan si Marco sa ilok habang naglalaba si Elara. Nagalok itong tumulong. At habang pinipiga nila ang damit, ang usapan ay muling napunta sa mga lihim ng San Judas. Sa pagkakataong ito, ang kanyang tanong ay mas personal na. Ang iyong ina, si Aling Selena, siya raw ang pinakamagaling na albularyo dito. Siguradong galing pa sa maninuno ninyo ang kanyang kaalaman. Isang napakayamang kasaysayan. Ramdam ni Elara ang direksyon ng usapan. Hindi lang ang kwento ng San Judas ang gusto niyang malaman, kundi ang kwento ng kanilang pamilya. Ganun na nga po. Maikling sagot niya. May isang bagay kay Marco na parehong nakakakit at nakakabahala. Ang kanyang makilos ay magalang. Ngunit may isang uringang pagmamadali sa kanyang matanong. Tila may hinahabol siyang oras. Ang kanyang kaalaman sa mga bagay-bagay ay kahina-hinala rin. Minsan, nabanggit niya ang isang sinaunang pangalan
ng isang demonyo na tanging ang isang tulat ni Mang Tasyo lang ang maaring makaalam. Nang tanungin siya ni Elara kung saan niya narinig iyon, mabilis siyang tumawa at sinabing nabasa lang niya sa isang lumang libro. Nang magpaalam si Marco ng hapong iyon, naiwan si Elara na nakatayo sa tabing ilog, puno ang makahalong damdamin. May isang bahagi sa kanya na gustong magtiwala, na gustong maniwala na si Marco ay isang kaibigan, isang kakampi sa kanyang pag-isa. Ngunit ang kanyang intuition, isang kakayahang hinasang kanyang pagsasanay at ngang dugong nananalaytay sa kanya ay nagsisigaw ngang babala. Ang pagdating ni Marco sa San Judas ay hindi isang pagkakataon. At ang interes niya kay Elara ay hindi lamang dahil sa kanyang ganda o sa kanyang kaalaman sa mga halaman. Si Marco ay may sariling lihim, isang lihim na nararamdaman ni Elara na may malalim na koneksyon sa lihim na pilit niyang binubuksan. Siya ba ay isang kaibigan o isang kawawe na nakbabalat kayo? Sa ngayon, hindi pa niya alam. Ang tanging sigurado siya ay mas naging komplikado at mapanganib ang kanyang paghahanap. Ang katahimikang bumalot sa San Judas matapos ang pagdating ni Marco ay hindi nagtagal. Ito ay isang katahimikan na tila naghahanda para sa isang paparating na bagyo. Isang katahimikan na nagtatago ng isang sigaw. Nagsimula ito sa isang umaga, sa isang bulong na mabilis na naging isang aling-aungaw ng takot. Natakpuan ni Mang Karding, isang magsasaka. Ang kanyang pinakamalakas na kalabaw na nakahandusay sa gitna ng putikan, patay na. Walang bakas nga anumang sakit, walang sugat maliban sa dalawang maliliit na butas sa leg nito na tila tinusok lamang ng isang karayom. Ang mamata ng hayop ay nanlalaki, nanigas sa isang ekspresyon ng sukdulang takot. Sa simula, inakalangam nga tao na ito ay kagat lamang nga ahas, ngunit kinabukasan, ang lahat ng manok ni Aling Nita ay natakpo ang patay sa kanilang kulungan, walang dugo, at may parehong malilit na marka sa kanilang mga lig. Doon na nagsimulang kumalat ang lason ng pangamba sa buong nayon. Ang salitang hindi binibikas ngunit nasa isip na, lahat ay unti-unting lumabas sa kanilang labi. Aswang. Ang takot ay naging isang nilalang na may sariling buhay, gumagapang sa bawat tahanan pagsapit ng dilim. Ang mabintana ay sinasara ng mas maaga, ang mapinto ay nilalagyan ng karagdagang trangka, at ang mabawang ay isinasabit na parang mabanal na anting-anting. Ang magabi sa San Judas, na dati puno huni ng makuliglig, ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan, isang katahimikang punong pag-abang. Nagpatawag ng pulong ang mga nakatatanda sa nayon. Sa ilalim ng puno ng balete sa gitna ng plaza, ang kanilang mamuka ay gusot dahil sa pag-alala. Ito ay gawa ng sigbin, sabi ng isang matanda. Hindi, ito ay isang tiktik na naghahanap ng sanggol sa sinapupunan, sabi naman ng isa pa. Ngunit lahat sila ay sumang-ayon sa isang bagay. Kailangan nila ang tulong ni Selena. Bilang albularyo, tungkulin niyang protektahan ang nayon mula sa magbantangang masasamang espiritu. Sa gitnang pulong na iyon, naroon si Marco, tahimik na nakikinig sa isang sulok. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng isang perpektong timplang pag-alala at interes na isang mananaliksik. Nang dumating si Selena kasama si Elara, ang lahat ng mata ay napunta sa kanila. Sa panlabas, si Selena ay kalmado. Ang kanyang tindig ay nagpapakitang autoridad. Ngunit nakita ni Elara ang bahagyang pangingini ng kamay ng kanyang ina at ang panandalyang paglamlam ng kanyang nga mata. Gagawin ko ang ritual ng pagtataboy mamayang gabi, sabi ni Selena sa isang boses na matatag at malinaw. Magtipon kayo sa plaza bago magtakip silim. Magdala kayo ng sulo. Habang naghahanda si Selena para sa ritual, lumapit si Marco. Aling Selena, maaari ba akong manut? Ang ganitong uri ng ritual ay isang napakahalagang bahagi ng ating kultura. Gusto ko sanang itala. Tiningnan siya ni Selena ng matagal na tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Sa huli, dahan-dahan itong tumango. Maari kang manut, ngunit huwag kang makikialam. Buong hapon, abala si Selena sa paghahanda. Nagdigdig siya ng bawang at asin. Sinunoh niya ang uling mula sa puno nga santol at humabi siya ng mga anting-anting mula sa dahon ng niyog.
Si Elara ay tumutulong, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipat. Ang mapag-atake ay hindi basta-basta. Masyadong malinis, masyadong tiyak, at ang pakiramdam niya, hindi ito isang gutom na halimaw na napadaan lamang. May isang talino sa likod nito, isang masamang hangarin. Pagsapit ng takip silim, ang buong nayon ay nagtipon sa plaza. Ang liwanag mula sa kanilang masulo ay sumasayaw sa kanilang mamukhang puno ng takot. Sa gitna ng plaza, gumuhit si Selena ng isang malaking bilok gamit ang abo. At sa loop nito ay inilagay niya ang masangkap ng ritual. Nagsimula siyang magdasal, ngunit hindi ito ang karaniwang dasal na itinuturo niya kay Elara. Ito ay mga salita mula sa isang sinaunang wika, ang parehong wika na nakasulat sa kwaderno. Ang kanyang tinig ay malakas at umalingaw-ngaw, puno ng kapangyarihan. Habang tumatagal ang ritual, naramdaman ni Elara ang pagbabago sa hangin. Isang enerhiya ang unti-unting namumuo. Isang hindi nakikitang pader ng proteksyon na itinataas ni Selena sa paligid ng nayon. Ramdam niya ang lakas ng kanyang ina, isang lakas na nakmumula sa lupa at sa dugo. Ngunit kasabay ngang pagtaas ng pader na ito, naramdaman din ni Elara ang isa pang bagay. Isang presensya. Isang presensya na nasa labas lamang ng bilok ng liwanag, nagmamasit mula sa kadiliman ng mga puno. Hindi ito ang aura ng isang simpleng halimaw. Ito ay isang malamig, matalino, at napakalakas na kamalayan. Para itong isang dambuhalang ahas na nakapulupot sa buong nayon, naghihintay ng tamang sandali para tumuklaw. At pagkatapos, naramdaman niya ang presensyang iyon ay bumaling sa kanya. Tila dalawang matang nagiyelo ang tumitig sa kanyang kaluluwa. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang lamig, ang dalamhati, ang pakiramdam ng pagkawala mula sa kanyang pangitain. Ito ang parehong enerhiya na bumabalot sa itim na palawit sa baul. Ito ang enerhiya na konektado sa babaeng umiyak sa engkantadang prinsesa sa kanyang lola. Ito ay isang presensyang pamilyar sa isang paraan na nakakapangilabot. Tila ito ay nangungusap sa kanya ng walang salita na kikita-kita apo. Biglang sumigaw si Selena ng huling salita ng kanyang orasyon. At iwinasiwas niya ang isang maliit na bungkos ngang nasusunok na dahon. Isang malakas na hangin ang umihip na halos pumatay sa apoy ng masulo at pagkatapos katahimikan, ang mabigat na presensya ay naglaho o mas tamang sabihing umatras. Isang kolektibong buntong hininga ngang ginhawa ang narinig mula sa mga taga-nayon. Nagtagumpay ang ritual. Ngunit nang tingnan ni Elara ang kanyang ina, nakita niyang ito ay nakasandal sa puno ng balete. Namumutla at basang-basang ang pawis, ang kanyang lakas ay tila naubos. Nang gabing iyon, nang sila na lamang dalawa sa kanilang bahay, hindi na natiis ni Elara. Hindi po iyon isang ordinaryong aswang. Nay, sabi niya sa mahinang boses, si Selena ay nakaupo, nakatingin sa apoy ng kanilang lampara. Naroon po siya, nakamasid, at kilala niya tayo. Hindi lumingon si Selena. Ngunit nakita ni Elara ang pagipit na hawak nito sa kanyang tasa. Hindi ito tumanggi. Hindi ito nagsinungaling. Ang katahimikan nito ay isang nakakatakot na pagkumpirma. Doon, sa liwanag ng gasera, isang malamig na katotohanan ang gumapang sa puso ni Elara. Ang halimaw na umaatake sa San Judas ay hindi isang dayo. Ito ay isang bisita. Isang bisitang may paanyaya. Ang makapag-atake sa mga hayop ay hindi dahil sa gutom, kundi isang paraan ng pagpapakilala. Isang mensahe na ipinapadala sa kanila. Ito ay isang paalala na hindi sila maaring magtago magpakailanman. At alam ni Elara na may kasiguraduhang nagpapanlamig sa kanyang buto, na ang pagbisitang ito ay para sa kanya. Ang tunay na panganib ay hindi pa nagsisimula. Ang gabi matapos ang ritual ay hindi nagdala ng kapayapaan kay Elara, kundi ng panibagong katatakutan. Sa kanyang pagtulog, muli siyang dinalaw kadiliman. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw at mas personal ang lahat. Muli niyang nakita ang nagliliyap na pulang mga mata sa gitna ng kawalan. Ngunit ngayon, may isang tinig na bumubulong mula rito.
isang tinig na sinauna at makapangyarihan. Bumibikas na mga salitang hindi niya naiintindihan ngunit naramdaman niya ang kahulugan sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang salita ang paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanyang isipan. Isang salitang tila kumakapit sa kanyang dugo, Apo. At pagkatapos ay isang parirala na nakpanginik sa kanya hanggang sa kanyang buto. Dugong aking dugo. Nagising si Elara hindi sa isang sigaw kundi sa isang biglang paglamig ng buong katawan. Umupo siya sa kanyang higaan. Ang kanyang pahinga ay kalmado. Ngunit ang kanyang mata ay nag-apoy sa isang determinasyon na ipinanganak mula sa takot. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng pag-alinlangan ay naglaho na. Ang gabi ay nagdala sa kanya ng kasagutan. Ang halimaw ay hindi lamang sila kilala. Ang halimaw ay kanilang kadugo. Hinintay niya ang pagbubukang liwewe. Ang umaga ay dumating na may kasamang ambon na nagbibigay sa buong San Judas ng isang malungkot at misteryosong anyo. Natakpuan niya ang kanyang inang si Selena sa maliit nilang altar nag-alay ng dasal. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat, tila kayang hiwain ng isang kutsilyo. Walang nagsalita. Pumasok si Elara sa kanyang silid at kinuha ang dalawang bagay na magiging mitsangang pagbabago sa kanilang buhay. Ang kuwadernong balot sa itim na katad at ang pirasong ang itim na seda na naglalaman ng palawit na obsidian. Lumakat siya pabalik sa altar. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat. Inilapak niya ang dalawang bagay sa maliit na mesa sa harap ni Selena. Ang mahinang kalansingang bato sa ibabaw ngang kahoy ay tila isang malakas na kulok sa katahimikan ngang umaga. Natigil si Selena sa kanyang pagdarasal. Dahan-dahan siyang lumingon at nang makita niya ang kwaderno at ang palawit, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang gakamay na makadaop sa pananalangin ay nanigas. Isang anyo ng pagkatalo, isang kalungkutang napakalalim. Ang gumuhit sa kanyang mata. Sino po siya? Nay, tanong ni Elara. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. Itinuro niya ang kwaderno. Ang engkantadang prinsesa. Ang babae sa aking pangitain. Ang babaeng isinumpa dahil umibig sa isang halimaw. Bakit? Bakit po kamukhang-kamukha ninyo siya? Hindi sumagot si Selena. Ang kanyang ngalabi ay nakbukas ngunit walang tinik na lumabas. Kinuha ni Elara ang itim na seda at dahan-dahan itong binuksan na inilalantad ang malamig at madilim na batong obsidian. At ano po ito? Bakit po sa tuwing hinahawakan ko ito, nararamdaman ko ang parehong lamig at dilim na naramdaman ko mula sa nilalang na umatake sa ating nayon? Nga tanong ni Elara ay hindi na tanong, kundi mga akusasyon. Bawat salita ay isang martilyong pumupukpok sa pader na matagal nang itinayo ni Selena sa kanilang paligid. Elara, anak, pakiusap, hindi mo naiintindihan. Ito ay mapanganib. Nagsimulang makiusap si Selena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang gusto ko lang ay protektahan ka. Protektahan ako mula saan ay? Git ni Elara. Ang kalmadong anyo ay unti-unti nang nakakaroon ng lamat mula sa katotohanan, mula sa kung sino ako, o mula sa kung sino talaga kayo. Tinitigan ni Elara ang kanyang ina at sa wakas, ang pader ay gumuho. Isang luha ang pumata mula sa mata ni Selena na sinundan ng isa pa hanggang sa ang kanyang mukha ay naging isang agos ng lumbay na matagal na niyang kinimkim. Umupo siya sa sahig, ang kanyang lakas ay tila tuluyang nawala. Patawarin mo ako, anak Hikbinia. Patawarin mo ako. At doon, sa harap ng altar, sa liwanag ng umaga, nagsimulang umagos ang isang kwentong mas matanda pa kay Elara. Isang kwentong isinumpa at itinatago. Totu, simula ni Selena, ang kanyang boses ay basak. Totu ang lahat ng sinabi sa iyo ni Mang Tasyo, ang engkantadang prinsesa. Ako iyon. Ako si Selena, anak ni Carmela ang reyna ng maengkantada sa kanlurang gubat. Ang kanyang masalita ay tila madagundong sa pandinig ni Elara. Ang aking ina, ang iyong lola, ay isang nilalang na ang kapangyarihan ay kasing lawak ng gubat. Ngunit ang kanyang pagmamahal ay isang hawla. Para sa kanya, ako ay hindi isang anak.
kundi isang kasangkapan, isang tagapagmanaeng kanyang kapangyarihan. Bawat kilos ko ay kontrolado, bawat salita ko ay sinusukat. Ikinuwento niya ang kanyang pagkabata, isang buhay na puno ang mahika ngunit walang kalayaan. At pagkatapos, ikinuwento niya ang kanyang pagtatakbo sa haringa aswang. Hindi siya isang simpleng halimaw, Elara. Siya ay nakakakit. Sa kanyang mamata, nakita ko ang isang kalayaang hindi ko kailanman naranasan. Sa gitna ng digmaan, sa gitna ng galit ng aming malahi, nakita kami ng palihim. Ang aming pag-ibigan ay isang pagre-rebelde, isang kasalanan sa mata ang lahat, at ang kasalanang iyon ay nagbunga. Tumingin siya kay Elara, ang kanyang nga mata ay punong sakit. Ako, ipinanganak akong isang kahihiyan sa lahing aking ina at isang sandata sa lahing aking ama. Ang dugo ko ay isang digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. At ayoko nun. Ang gusto ko lang ay isang tahimik na buhay. Ikinuwento niya ang kanyang pagtakas, kung paano niya tinalikuran ang kanyang dalawang mundo upang magtago sa San Judas, isang lugar na inakala niyang hindi siya kailanman mahahanap. Itinuro niya ang palawit na obsidian. Ito ay isang selyo, anak, isang kadena. Ibinigay ito sa akin ng isang mata ng espiritu ng ilok bago ako tuluyang umalis. Hindi nito tinatanggal ang kadiliman sa aking dugo. Itinatago lamang nito ang aking tunay na anyo. Pinapahina ang aking kapangyarihan upang magmukha akong isang ordinaryong tao. Ngunit sa tuwing ginagamit ko ang aking lakas, tulad ng ginawa ko noong ritual, humihina ang selyo at ang aking ina. Nararamdaman niya iyon. Tulad ng isang asong nakakaamoy ng dugo. Nakikinig si Elara sa bawat salita. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Ang lahat ay nakaroon ng kahulugan. Ang pagbabawal sa kanlurang gubat, ang kakaibang lakas ng kanyang ina, ang sarili niyang makakayahan. Hindi lamang ito kwento ni Selena. Kwento rin niya ito, kaya pala. Bulong ni Elara. Ang kanyang mamata ay nanlalabo dahil sa maluhang nagbabadiang pumata. Kaya pala palagi kayong natatakot. Umiling si Selena. At sa kanyang mamata, nakita ni Elara ang isang bagong uring takot. Isang takot na mas malalim at mas personal. Hindi ako ang kinatatakutan ko. Elara, sabi niya, ang kanyang tinik ay naging isang halos hindi marinig na bulong. Ang kinatatakutan ko ay ang pagdating niya. Dahil kung nahanap na niya ako, ibig sabihin, nahanap na rin niya ikaw. Ang huling salitang iyon ay tumusok sa puso ni Elara na parang isang punyal na yari sa yelo. Ang katotohanan ay lumabas na. Ngunit hindi ito nagdala ng ginhawa. Nagdala itong isang mas malaking anino. Isang aninong may mukhang ang kanyang lola. Isang aninong hindi na lamang nagbabanta sa kanilang nayon, kundi umaangkin sa kanilang sariling dugo. Ang lihim ay hindi na isang pader sa pagitan nilang magina. Ito na ngayon ang kanilang magiging kulungan. Ang pag-amin ni Selena ay hindi nakdala ng kapayapaan. Sa halip, ito ay nakbukas ng isang pinto sa isang bagong uri ng digmaan. Isang digmaan na hindi nilalabanan sa liwanag ng araw gamit ang maanting-anting, kundi sa kadiliman ng gabi, sa loob mismo ng isipan ni Elara. Ang kanilang bahay ay naging isang kuta na puno ng tensyon. Sinimulan ni Selena na turuan si Elara ng mga mas malalalim na orasyon ng proteksyon, pagguhit ng mga selyo gamit ang asin sa bawat bintana at pinto, at pagsasabit ng mga pinakrus na dahon ng palma. Ngunit para kay Elara, ang lahat ng ito ay tila mamanipis na pananggalang lamang laban sa isang unos na nagbabadya. Ang tunay na panganib ay hindi na naghihintay sa labas. Ito ay nag-abang sa kanyang pakpikit. Ang pagtulok na dati isang kanlungan ay naging isang larangan ng digmaan. Dito, nagsimulang magpakilala ang kanyang lola. Ang unang panaginip ay hindi marahas. Natakpuan ni Elara ang kanyang sarili na naglalakat sa isang bersyon ng kanlurang gubat na hindi niya pa nakikita. Ang mapuno ay mas matatayo, ang kanilang masanga ay tila makamay na umabot sa isang buwang kulay pula. Ang hangin ay mabango.
isang nakalalasing na halimuyak ng dama de noche na may kasamang amoyng nabubulok na lupa. Sa gitna nga isang bilok na nga puting bulaklak na kumikinang sa dilim, isang babae ang nakatayo. Siya ay matangkat at balingginitan, nakasuot ng isang mahabang bestida na tila hinabi mula sa sinulit ng buwan. Ang kanyang mukha ay ang mukha mula sa kwaderno, ang mukha ni Selena, ngunit wala ang lungkot at takot. Sa halip, ito ay punong kapangyarihan at sinaunang karunungan. Ito ay ang mukhang isang rena. Huwag kang matakot, apo ko, sabing babae. Ang kanyang tinig ay malambing ngunit may bigat ng isang utos. Ako si Carmela at matagal na kitang hinihintay. Lumakad ito palapit at hindi naramdaman ni Elara ang panganib kundi isang kakaibang pakiramdam ngang pakaunay. Naramdaman ko ang iyong pagising, ang pagising ng ating dugo. Bakit ninyo ginugulo ang aming nayon? Tanong ni Elara. Sinusubukang maging matapang. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Carmela. Isang munting pagbati lamang iyon. Mahal kong apo. Isang paalala sa iyong ina na hindi siya maring magtago magpakailanman. At isang paanyaya para sa iyo. Ang panaginip ay nagtapos doon. Ngunit ang sumunod na gabi ay naging mas matindi. Sa pangalawang panaginip, ipinakita ni Carmela kay Elara ang kahulugan ng tunay na kapangyarihan. Sa kanilang panaginip na gubat, sa isang kumpas lamang ang kamay ni Carmela, ang puno ay yumuyuko na tilam nga alipin. Ang maugat ay gumagapang mula sa lupa upang bumuo ang isang trono para sa kanya. Ipinakita niya kay Elara kung paano makita ang daloy ng buhay sabo at halaman na parang mailok ng gintong liwanag. Ito ang dugo ng angkantada na nanalaitay sa iyo, bulong ni Carmela sa kanyang tabi, ang kapangyarihang magbigay buhay. Ngunit pagkatapos sa isang iglap, ipinakita niya ang kabilang panik. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa isang malusok na usa. At sa halip na gumaling ang hayop ay umungol sa sakit habang ang balat nito ay natutuyo at ang laman nito ay nauubos hanggang sa maging buto na lamang. At ito, sabi niya, ang dugong haring gabi, ang kapangyarihang bumawi nito. Dito na nagsimula ang lason ng kanyang nga salita. Tumingin siya kay Elara ng may pakaawa. Ang iyong ina, pinalaki ka niya sa tako. Itinago niya sa iyo ang kalahati na iyong pagkatao dahil kinatatakutan niya ito. Pinili niyang maging isang hama na albularyo. Nagtatago sa anino. Gumagamot ng mga simpleng sakit. Habang marisan na siyang maging isang reyna na kayang utusan ang buhay at kamatayan. At ikaw, Elara, gusto ka niyang gawing katulad niya. Mahina. Ang masalitang mahina ay tumatak sa isipan ni Elara. Sa kanyang panaginip, hinawakan ni Carmela ang kanyang kamay at naramdaman ni Elara ang isang agos ng enerhiya. Bigla, ang kanyang paninig ay tumalas. Naririnig niya ang tibok ng pusong hayop na natutulog sa malayo. Ang kanyang paningin ay lumilinaw sa dilim. Ang pakiramdam ay nakalalasing. Isang pakiramdam ng pagiging ganap. Huwag mong hayang ang kahinaan ng dugo ng iyong amang mortal ang manaik, patuloy ni Carmela. Ang dugo natin, Elara, ang pinaksamang dugoeng, ang kantadaet ng aswang, iyan ang tunay na kapangyarihan. Huwag mong sayangin. Ang pinakamasamang panaginip ay dumating makalipas ang ilang gabi. Sa pagkakataong ito, nag-iisa si Elara sa gubat, ngunit hindi siya naglalakad, siya ay tumatakbo at ang kanyang bilis ay hindi makataw. Ang bawat puno ay mabilis niyang nalalakpasan. Ang kanyang paa ay halos hindi sumasayat sa lupa. At naramdaman niya ito, isang matinding gutom. Hindi ito ang gutom para sa pagkain. Ito ay isang uha. Isang uha na nakmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isang amoy ang biglang umalingasaw sa hangin. Ang mainit at metalikong amoy ng dugo mula sa isang sugatang baboy ramosa di kalayuan. Ang amoy ay hindi nakakadiri. Ito ay kakit-akit. Hinabol niya ang amoy. At nang makarating siya sa isang batis, yumuko siya upang uminom, ngunit sa kanyang pagtingin sa tubig, hindi ang kanyang sariling refleksyon ang nakita niya. Ang nakita niya ay isang pares ngang matang nagliliap sa pula.
Ang kanyang makuko ay bahagyang humahaba at nagiging matulis. Isang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang tunok na hindi galing sa kanya, isang tunong isang mandaragit. Sa sobrang takot na paatras siya mula sa tubig. Ngunit sa kanyang likuran, naroon na naman si Carmela. Ang kanyang anyo ay kalmado at mapagmahal. Shh, Apo, huwag mong katakutan ang iyong sarili. Sabi nito, hinahaplos ang kanyang buhok. Huwag mong itakwil ang kalahating ang iyong pagkatao. Ang uhaw na iyan ay hindi kasamaan. Iyan ay lakas. Iyan ang nagbibigay sa atin ng bilis. Ng talas ng pandama na hindi kayang pantayan ng sinumang mortal. Gustong iyong ina na mamatay ka sa pagkauhaw habang ako ay nag-alok sa iyong isang bukal na hindi kailanman matutuyo. Nagising si Elara na sumisiga. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Ang napanaginip na ito ay unti-unting sumisira sa kanya. Sa umaga siya ay pagod na pagod, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mata. Ngunit ang mas masama kaysa sa pagod ay ang pagdududa na itinatanim ni Carmela sa kanyang puso. Nagsimula na siyang tumingin sa kanyang ina sa ibang paraan. Ang bawat orasyon ng proteksyon na itinuturo sa kanya ni Selena ay tila isang kadena. Ang simpleng buhay nila ay tila isang kulungan. Pinoprotektahan na ba siyang kanyang ina? O sadyang kinukulong lamang siya nito sa kahinaan dahil sa sarili nitong takot? Isang gabi hindi na siya natulog. Umupo na lamang siya sa tabi ng bintana. Nakatingin sa kanlurang gubat. Nakikinig sa katahimikan. Ngunit kahit gising, naririnig pa rin niya ang bulong ni Carmela sa kanyang isipan ng akit ng hanggako. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Sino ba talaga siya? Ang anak ng isang albularyo o ang apo ng isang engkantada at isang aswang? Ang takot ay napalitan na ng isang mapanganib na kuryosidad. Gusto niyang malaman kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. At ang pagnanasang iyon, ang pagnanasang matuklasan ang kapangyarihan na ipinagkakait sa kanya, ay mas nakakatakot kaysa sa kahit anong halimaw sa dilim. Ang magabing psikolohikal na pagpapahirap ay nakiwan ng malalim na marka kay Elara. Ang kanyang dating sigla ay napalitan ng isang pagod na pag-ingat. Bawat anino ay tila gumagalaw. At bawat ihip ng hangin ay tila may dalang bulong mula sa kanyang lola. Ang laso ng salita ni Carmela ay nagsimula ng kumalat sa kanyang sistema na nagtatanim ng pagdududa hindi lamang sa kanyang ina kundi pati na rin sa kanyang sarili. Isang gabi, habang si Selena ay nasa kabilang bahay upang tumulong sa isang batang may mataas na lagnat, sinubukan ni Elara na gawin ang isa sa mga ritual ng proteksyon na mag-isa. Umupo siya sa sahig, pinalibutan ang sarili ng bilok ng asin, at sinubukang bigkasin ang isang orasyon. Ngunit ang kanyang isipan ay hindi mapakali. Ang tinig ni Carmela ay isang lason sa kanyang tainga. Bakit mo kinukulong ang iyong sarili, apo? Ang lakas ay hindi dapat itinatago, ito ay dapat pinapakawalan. Nagsimulang manginig ang magkamay ni Elara. Ang madahon ng laurel na hawak niya ay biglang natuyo at naging abo sa kanyang palat. Ang bilok ng asin ay umusok at nangitim na tila nasusunok. Isang maliit na alon ng itim na enerhiya ang biglang kumawala mula sa kanya na tumama sa isang maliit na pasong halaman at agad na pumatay dito. Napaatras si Elara. Ang kanyang mata ay nanlalaki sa takot sa sarili niyang kapangyarihan. Ang nadasal nga iyong ina ay hindi sapat para labanan siya. Isang boses ang biglang nagsalita mula sa dilim ngang silid. Mula sa anino malapit sa pinto. Lumabas si Marco. Wala na ang kanyang palakaibigang ngiti. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga mata ay matalas na tila isang agila. Marco, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Gulat na tanong ni Elara habang mabilis na tumatayo. Ang matrangka ninyo ay para sa matao. Elara, hindi para sa akin. Sagot niya. Ang kanyang tingin ay nakapakosa ng itim na asin sa sahig at lalong hindi para sa kanya. Nakikita mo ba? Sinusubukan kaniyang sirain mula sa loop at ang malumang ritual na ito ay parang isang pader na buhangin lamang laban sa isang damuhalang alon. Sino ka ba talaga? Git ni Elara.
Ang kanyang takot ay unti-unting napapalitan ng galit. Paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Lumakat si Marco palapit sa liwanag ng gasera. Hinubat niya ang kanyang kwintas. Isang simpleng hiblang ang katat na may nakasabit na isang piraso ng pinakintap na pangil. Hindi ako isang folklorist, Elara. Iyan ay isang kasinungalingan upang mapalapit ako sa iyo. Ako ay isang mandirigma ng agimat, isang mangangaso. Ipinakita niya ang kanyang braso at sa liwanag, nakita ni Elara ang isang marka, isang simbolong isinunok sa kanyang balat, isang simbolo ng araw na may krus sa gitna. Ang pamilya ko, sa loob ng maraming henerasyon, ay bagingang isang lihim na kapatiran. Ang aming tungkulin ay panatilihin ang balanse. Hinahabol namin ang mga nilalang na lumalabag sa mga sinaunang batas, mga halimaw na nagbabanta sa mundo ng nga tao. At ang pinakamalaki at pinakamatagal na naming kaway, tinitigan niya si Elara ng diretso sa mata, ay si Carmela. Nanlamig ang buong katawan ni Elara. Ipinadala ako rito dahil naramdaman ng aming kapatiran ang muling paglakas ng kanyang kapangyarihan. Ang aming misyon ay hanapin ang pinagmumulan nito at tapusin ito. At ang paghahanap na iyon ay nagdala sa aking sayong ina. At ngayon sa iyo. Ang lahat ng piraso ng palisipan ay biglang nakabit-kabit sa isipan ni Elara. Ang matatalas na tanong ni Marco, ang kanyang kakaibang kaalaman, ang pakiramdam na palagi siyang pinamamasdan. Hindi siya isang kaibigan o isang manliligaw. Isa siyang bantay o marahil isang berdugo. Nandito ka ba para patayin kami? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang pabulong na puno ng takot. Umiling si Marco. Kung iyon ang layunin ko, matagal ka nang wala. Nandito ako dahil nakikita ko ang laban sa loob mo. Sinusubukan kang angkinin ng lola mo, Elara. Gusto niyang gisingin ang dugo ng aswang sa iyong mga ugat upang gawin kang isang armas, isang perpektong halimaw na may kapangyarihan ng angkantada at baksik ang isang demonyo. Ang ginagawang iyong ina, ang pagtatago at pagsupil, hindi iyon gagana. Pinapahinakalang niya, pinoprotektahan niya ako. Sigaw ni Elara, ang pagtatago ay hindi proteksyon. Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay tumaas sa unang pagkakataon. Isa iyong mabagal na paghintay sa kamatayan. Si Carmela ay isang mangangaso. Elara, at hindi ka maring magtago sa isang mangangaso. Kailangan mo siyang labanan. Paano? Halos pasukong sabi ni Elara. Paano ko lalabanan ang sarili kong dugo? Sa pamamagitan ng pakontrol dito. Sabi ni Marco, huwag mo itong supilin. Harapin mo. Hawakan mo sa lig at ipakita mo kung sino ang tunay na may kontrol. Upang patunayan ang kanyang punto, mabilis siyang dumampot ng isang maliit na bato mula sa paso na namatay kanina. Ibinulong niya dito ang isang salita at ang bato ay biglang nagliyap sa isang malamig na apoy. Ibinato niya ito kay Elara. Walang oras para mag-isip, ang katawan ni Elara ay kumilos ng kusa. Sa isang iglap, ang kanyang mata ay nakiba ng kulay. Naging manilaw-nilaw na parang sa isang pusa sa dilim. Kumalaw siya sa isang bilis na hindi ka panipaniwala. Iniwasan ang bato na tumama sa pader sa likuran niya at sumabog na parang alikabok. Pagkatapos, napatingin siya sa kanyang makamay. Ang kanyang makuko ay bahagyang humaba at kumintap na parang obsidian. Napasigaw siya at napaatras. Nandidiri at natatakot sa sarili niyang reaksyon. Nakita mo ba? Sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Iyan ang instinct. Iyan ang lakas na gusto mong itago. Iyan ang gagamitin natin para labanan siya. Ayoko! Sigaw ni Elara. Isa! Iyong halimaw! Iyan ay bahagi mo! Sigaw pabalik ni Marco. Lumapit ito at hinawakan siya sa balikat. At kailangan mong tanggapin iyan. Kontrolin mo, kung hindi, iyan ang kukontrol sa iyo. Sa tuwing matatakot ka, mas lalo siyang lumalakas. Sa tuwing susupilin mo, mas lalo itong nagiging marahas kapag kumawala. Ang kanyang masalita ay malupit, ngunit tumatago sa puso ni Elara dahil alam niyang totoo ang ito. Ang kanyang pamamaraan ay marahas, ngunit nag-aalok itong isang bagay na hindi may bigay ni Selena, ang pag-asa na lumaban.
nakaroon ng isang mahabang katahimikan. Ang tanging maririnig lamang ay ang kanilang mabilis na paghinga at ang pagpatak ng ulan sa labas. Si Elara ay nakatayo sa isang sangang daan. Sa isang landas ay ang patuloy na pagtatago at takot kasama ang kanyang ina. Sa kabilang landas ay ang isang marahas at mapanganib na pagsasanay kasama ang isang mga ngasong hindi niya lubusang pinagkakatiwalaan. Sige, bulong ni Elara sa wakas. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng isang bagong determinasyon. Nagulat si Marco, tuturuan mo ako. Ngunit sa isang kondisyon, walang makakalam nito. Lalo na ang aking ina. Isang bahagyang pag-unawa ang gumuhit sa mukha ni Marco. Tumango siya. Gagawin natin ito sa iyong paraan. Ngunit susundin mo ang aking nga utos sa pagsasanay. Maliwanag, tumango rin si Elara. Nang gabing iyon, isang lihim at marupok na alyansa ang nabuos sa gitnang takot. Si Elara ay hindi na lamang biktima ng panaginip. Siya na ngayon ay isang mag-aaral sa isang digmaang hindi niya pinili. Siya ay nasa gitna ng tatlong natutungaliang Persa. Ang mapanuksong kapangyarihan ni Carmela, ang mapanupil na pagmamahal ni Selena at ngayon, ang marahas na pagdidisiplina ni Marco. Pakiramdam niya ay mas nag-isa siya kaysa dati. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, mayroon siyang hawak na sandata. Isang maliit at mapanganib na pag-asa. Ang lihim na kasunduan sa pagitan ni Elara at Marco ay nagbukas ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Isang kabanatang isinulat sa pawis, sakit at lumalaking kapangyarihan. Lihim silang nakikita sa isang liblib na talon sa dulo ng nayon. Isang lugar na pinangingilagan ng tao dahil sa makwento ng maangkantong naninirahan dito. Ang kanilang pagsasanay ay malayo sa malumanay na turo ni Selena. Ito ay marahas at walang awa. Pinipilit ni Marco si Elara na harapin ang instinct ng aswang sa kanyang kaloban na gamitin ang talas ng kanyang pandama, ang bilis ng kanyang kilos na siyang nga bagay na itinuro sa kanya na katakutan. Sa simula, si Elara ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Ngunit habang tumatagal, nagsimula niyang maramdaman ang pagbabago. Ang kapangyarihang dati, isang dayuhang halimaw sa loob, niya ay unti-unting nagiging isang bahagi niya na kaya niyang kausapin at sa ilang pagkakataon ay pasunurin. Isang hapon, habang nagsasanay sila, nakita ni Elara mula sa malayo si Leo, ang anak ni Mang Tasyo. Nakaupo ito sa ilalim ng isang puno nga akasya, abala sa pagguhit sa kanyang kwaderno. Si Leo ay isang palisipan sa nayon. Isang binatang may katawang sakitin at mga matang tila laging may dalang lungkot. Siya ang kabaliktaran ni Elara, mahiyain at laging nasa anino. Ninisyan niya ito mula sa malayo. Isang ngiting hindi na isukling na binata na mabilis na nagiwas ng tingin at bumalik sa kanyang pagguhit. Hindi alam ni Elara kung bakit. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Leo, may isang kakaibang kirot siyang nararamdaman. Isang pakiramdam ngang pagkaugnay na hindi niya may paliwanag. Ang pansamantalang kapayapaan na dala ng kanyang pagsasanay ay biglang nawasak isang araw. Ang katahimikan ng hapon ay binasak ng isang sigaw na puno ng purong takot at pakawala. Ito ay ang sigaw ni Mang Tasyo. Tumatakbo itong papasok sa plaza. Ang kanyang damit ay gusot. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Si Leo! Nawawala si Leo! Sigaw niya! Ang kanyang boses ay basag. Mabilis na nagtipon ang mga tao, kasama na sina Elara, Selena at Marco na kararating lamang mula sa kanilang lihim na pagsasanay. Nanginginig na ikinuwento ni Mang Tasyo ang nangyari. Nasa loob daw siya ang kanyang silit aklatan habang si Leo ay nasa kanilang hardin gumuguhit gayang dati. Bigla, isang hindi natural na hamok, malamig at kulayabo, ang mabilis na bumalot sa kanilang bakuran. Ito ay napakakapal na wala siyang magita. Ilang sandali lang itong tumagal at nang ito ay maglaho na parang isang masamang panaginip, wala na si Leo. Ang tanging naiwan sa kinaupuan nito ay ang kanyang kwaderno. Nakabukas sa isang pahina na may guhit ngang isang babaeng may nagliliyap ng mga mata. At sa ibabaw ngang painang iyon,
Isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang nag-isang balahibo, busilak sa kaputian, na tila hindi galing sa kahit anong ibon sa lupa. Nagkatinginan sina Elara at Selena. Alam na nila, ang hamok, ang balahibo. Ito ay ang markang ang mahika ni Carmela. Mabilis silang tumakbo patungo sa bahay ni Mang Tasyo. Kasunod si Marco. Ang bahayang matanda ay punong isang nakakapanlumong katahimikan. Sa silid ni Leo, ang lahat ay nasa ayos. Maliban sa isang pakiramdam na may isang bagay na marahas na kinuha mula rito. Habang nakatayo sila sa gitna ng silid, sa gitna ng kalituhan at kawalan ng pag-asa, isang bagay ang nagsimulang mangyari. Isang amoy ngang nasusunog na kahoy ang pumuno sa hangin. Sa pader na kahoy sa tapat nila, isang maliit na tuldok ng liwanag ang lumitaw. Ito ay unti-unting gumapang, na iniiwanan ang isang nangungguling na marka na bumubuo ang maaletra sa sinaunang wika ang maangkantada. Napasinghap si Selena. Si Marco ay nanatiling tahimik. Ang kanyang panga ay nagtiim. Si Elara naman ay nakatitik sa mga salitang isinusulat ng isang hindi nakikitang kamay nga apoy. At kahit hindi niya ito maintindihan, ramdam niya ang panunuya at pagmamalaki sa bawat kurbada nito. Anong sinasabi? Nanginginit na tanong ni Mang Tasyo. Si Selena, na tila nawalan ng lakas, ang sumagot. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Sabi niya, kinuha ko na ang dapat ay sa akin. Ang tagapagmanang may dalisay na dugo ng gabi. Isang kapalit para samahin ang isinilang ng aking anak na taksil. Ang bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Selena. Ngunit para kay Elara, ito ay isang palaisipan. Tagapagmana. Kapalit? Ang tingin ni Carmela sa kanya bilang mahina ay isang panibagong sugat. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Elara. Bumabaling kay Mang Tasyo. Anong tagapagmana? Doon na tuluyang gumuho ang matandang lalaki. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mahigbi ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Tumingin siya kay Selena pagkatapos ay kay Elara. Ang kanyang mata ay punong isang sakit na itinago niya sa loob ng maraming taon. Patawarin ninyo ako, sabi niya sa gitnang kanyang pag-iyak. Patawarin ninyo ako sa aking kasalanan. At sa pagitan ng kanyang mahikbi, ang huling at pinakamabigat na lihim ng San Judas ay lumabas. Nang gabing isinilang ka, Elara, simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ka nag-iisa. Si Selena, kambal ang kanyang isinilang. Huminto ang pahinga ni Elara. Ang mundo niya ay tila tumigil sa pag-ikot. Isang babae at isang lalaki. Pagpapatuloy ni Mang Tasyo. Nandun ako ng gabing iyon bilang isang katulong. Ngunit naramdaman din namin siya. Si Carmela, isang anino sa dilim. Naghihintay na kunin ang kanyang apo. Ngunit ang lalaki lamang ang gusto niya. Naramdaman niyang mas malakas ang dugo ang gabi sa kanya. At ako ay gumawa ng isang despradong bagay. Ikinuwento niya kung paano niya ginamit ang isang sinaunang ritual ng paglilinlang, isang mahika na ipinagbabawal. Gumawa siyang isang ilusyon na nagmukhang mahina at sakitin ang sanggol na lalaki na halos walang buhay. Kinuha ni Carmela ang sanggol na babae, si Elara. Ngunit sa kanyang pag-alis, nagiwan siya ng isang sumpa. Isang sumpa na bubura sa alaala ng lahat tungkol sa kambal upang hindi na nila hanapin pa ang mahina niyang apo. Ngunit bago pa man gumana ang sumpa, sabi ni Mang Tasyo, itinakas ko ang sanggol na lalaki. Itinago ko siya at pinalaki ko siya bilang aking sariling anak, bilang si Leo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bigat ng revelasyon ay tila isang malaking bato na bumaksak sa kanilang lahat. Si Selena ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang sakit ng isang anak na hindi niya alam na nawala ay gumuhit sa kanyang mukha. Si Elara ay nakatayo na parang isang estatwa, hindi makapaniwala. Si Leo, ang tahimik at sakiting si Leo, ang kanyang kapatid, ang kanyang kakambal, ang lahat ng kakaibang pakiramdam niya para sa binata. Iyon pala ay ang tawak ng kanilang dugo. Ang pakiramdam ng pag-isa na pasan niya buong buhay ay biglang napalitan ng isang nag-aapoy na galit.
isang galit na para sa kanyang lola at isang pagmamahal na para sa isang kapatid na ngayon niya lang nakilala. Si Marco ang unang bumasak sa katahimikan. Kung gayon, nasa kanya na ang premyo niya, sabi niya sa isang boses na malamig at matigas. Gagamitin niya ang iyong kapatid upang buhayin ang isang bagong lahing nga kadiliman. Tumayo si Elara. Ang kanyang ngaluha ay natuyo na. Ang kanyang makamao ay nakakuyom. Ang lahat ng takot at pagdududa sa kanyang puso ay naglaho. Napalitan ng isang bagay na mas dalisay at mas matibay. Isang layunin. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay umiyak sa mabisik ni Mang Tasyo. Tumingin siya kay Marco. Ang mga ngaso ngayon ay isa ng kakampi. Hindi na tayo magtatago, sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matigas na parang bakal. Walang bahit ng pag-aalinlangan. Walang bahit ng takot. Tumingin siya sa direksyon ng kanurang gubat. Sa direksyon kung nasaan ang pugat ng halimaw na kanyang lola. Babalikan natin ang kapatid ko. Ang gabi ay bumaksak sa kanlurang gubat na parang isang itim na kumot. Ngunit ang kadiliman dito ay mas malalim at mas buhay. Sa pamumuno ni Selena na ngayon ay hindi na itinatago ang kanyang pambihirang pandama. Pinaybay ng munting grupo ang ngalandas na hindi pa naapakan ng sinumang tagasanhuda sa loob ng maraming henerasyon. Ang hangin ay mabigat at malamig. At ang bawat puno ay tila isang bantay na may lihim na galit. May mabulong na gumagapang sa madahon, matuyong sanga na tumutuno na parang mabuto at maanino na sumasayaw sa gilid ng kanilang paningin. Si Mang Tasyo ay nakwiwisik ng pinahalong asin at abo sa kanilang dinaraanan na lumilikhang ang isang pansamantalang landas ng kaligtasan. Si Marco naman ay alerto. Ang kanyang kamay ay hindi umaalis sa hawakan ng kanyang kutsilyo. Ang kanyang nga mata ay mabilis na gumagalaw. Sinusuri ang bawat sulok ng kadiliman. Si Elara ay nasa gitna. Ang kanyang puso ay isang tambol na determinasyon. Ang takot ay nandun pa rin. Ngunit natatabunan na ito ng isang mas malakas na damdamin. Ang pag-alap na mabawi ang kanyang kapatid. Matapos ang halos isang oras na paglalakbay, narating nila ang isang lugar kung saan ang mga puno ay tila yumuyuko palayo sa takot. Ito ay isang malawak na espasyo at sa gitna nito ay nakatayo ang guho ng isang sinaunang templo na ngayon ay binalot ng itim na baging na tila maugat ng isang masamang puso. Mula sa halop nga guho ay may nakmumulang isang malabong, berdeng liwanag at isang pakiramdam ngang napakalaking kapangyarihan na nagpapabigat sa hangin. Sa gitnang templo sa ibabawng isang altar na gawa sa itim na bato nakahiga si Leo. Siya ay walang malay. Ang kanyang mukha ay maputla sa ilalim ng kakaibang liwanag. At nakakulong siya sa loop ng isang bilok ng berdeng enerhiya na marahang umikot. At sa tabi ng altar, nakatayo si Carmela. Hindi siya ang babay sa panaginip ni Elara. Ang kanyang kagandaan ay naroon pa rin. Ngunit ngayon ay may kasama na itong baksik. Ang kanyang mamata ay nagliliyap at ang kanyang ngiti ay punong pagama. Sa wakas, sabi ni Carmela, ang kanyang tinik ay umalingaw sa buong lugar. Ang taksil, ang putik, ang mga ngaso at ang matandang nakikialam. Isang kahangahangang pagtitipon. Tumingin siya kay Selena. Nakbalik ka sa wakas, anak. Ngunit huli na ang lahat para sa pagsisisi. Tiningnan mo ang iyong sarili. Isang hama na albularyo, samantalang ang dugo mo ay para sa isang trono. Pagkatapos ay bumaling ang kanyang tingin kay Elara. At ikaw, ang aking apo na may halong putik, isang malaking kabiguan. Ngunit huwag kang mag-alala, ang iyong kapatid. Siya ang magpapatuloy ng ating lahi. Ang kanyang dugo ay dalisay. Ang kanyang kapangyarihan ay magiging alamat. Ang huli niyang tiningnan ay si Marco, isang mandirigma ng agimat, isang lahi nga langgam na salop nga maraming siglo. Ay, sinusubukang pabaksakin ang isang bundok. Sabihin mo sa akin, mga ngaso, ano nga ba ang utos sa iyong pinuno? Ang utos sa iyo ay patayin silang lahat, hindi ba? Ang ina, ang anak na babae, at lalo na ang lalaki na may dalisay na dugo.
Bakit ka kumakampi sa mga halimaw na dapat mong lipulin? Ang masalita ni Carmela ay isang lason na mabilis na kumalat. Tumingin si Elara at Selena kay Marco. Ang kanilang mga mata ay puno ng sakit at pagtataka. Ito ba ang tunay na dahilan kung bakit siya tumutulong? Para hintayin ang tamang pagkakataon na silang lahat ay patayin. Nanigas si Marco. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagtutunggali. Tumingin siya kay Carmela. Pagkatapos ay kay Elara. Sa determinasyon sa mga mata nito, sa tapang na ipinapakita nito sa kabila ng takot. Dito, sa harap ng kanilang pinakamalaking kaaway, ginawa niya ang kanyang desisyon. Ang utos sa akin ay sirain ang mga halimaw, deklara ni Marco, habang dahan-dahang binubunot ang kanyang makintab na kutsilyo. At sa gabing ito, ang tanging halimaw na nakikita ko ay ikaw. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Carmela. Isang tawak punong galit. Kung gayon mamatay kayong lahat. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang maanino sa paligid ng templo ay nabuhay. Manilalang nagawa sa purong kadiliman. May mga matang pula at mga kamay na tila maghuko. Ang biglang nagsulputan at sumugot sa kanila. Protektahan ninyo si Elara. Sigaw ni Selena. Dito na nagsimula ang isang desperadong labanan. Si Marco, na may bilis at husay ngang isang tunay na mga ngaso, ay sumabak sa maanino. Ang kanyang kutsilyo na may basbas ay humihiwa sa maito na parang papel, ngunit sa bawat isa na kanyang napapatumba, dalawa ang pumapalit. Si Mang Tasyo, kahit matanda na, ay hindi nagpatalo. Mula sa kanyang bayong, naglabas siya ng mamaliit na supot na asin at abo at ibinato sa makalaban. Ang maito ay sumasabok na parang granada ngang liwanag na pansamantalang nagpapahina sa maanino. Si Selena naman ay hinarap ang mamas malalakas na kalaban. Mamasasamang espiritu ng gubat na ngayon ay alipin na ni Carmela. Hindi na niya pinipigilan ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang kamay ay nagliliwanag at ang kanyang maorasyon ay hindi na lamang para sa paggagamot, kundi para na rin sa pananakit. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging layunin ni Elara ay si Leo. Gamit ang lahat ng itinuro sa kanya ni Marco, ang pinalalong liksi ng tao at ang insting ng aswang, sumugot siya, umiwas sa mga atake, tumatalon sa magumuhong bato. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa altar. Leo, sigaw niya, umasang maririnig siya ng kanyang kapatid. Nalampasan niya ang mga anino at sa wakas ay narating niya ang paanan ng altar. Ngunit ang bilok ng berdeng enerhiya ay isang pader na hindi niya kayang lampasan. Sa tuwing susubukan niyang ipasok ang kanyang kamay, isang malakas na kuryente ang tumataboy sa kanya. Habang abala siya, hindi niya napansin si Carmela na nasa likuran na niya. Isang kaawa-awang pagtatangka, sabi ng kanyang lola. Isang malakas na puwersa ang tumama sa likod ni Elara na nagpatilapon sa kanya palayo. Bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang hininga ay nawala. Tumingala siya at nakita si Carmela na dahan-dahang naglalakad palapit. Ang kanyang kamay ay nag-aapoy sa itim na mahika. Tatapusin ko na ang iyong paghihirap, mahina kong apo. Itinaas ni Carmela ang kanyang kamay, handa nang magpakawala ng isang nakamamatay na atake. Ngunit bago pa man ito bumaksak, isang anino ang mabilis na dumaan sa kanyang harapan, si Selena. Sinalo ni Selena ang buong puwersa ng atake ng kanyang ina upang protektahan si Elara. Isang nakakabinging pagsabok ng itim na enerhiya ang yumanik sa buong templo. Tumalsik si Selena at bumagsak sa sahig na malapit kay Elara. Ang kanyang katawan ay nanghihina at may malaking sugat na umusok sa kanyang dibdib. Nay, sigaw ni Elara. Isang sigaw na puno ng sakit at pangingilabot. Gumapang siya palapit sa kanyang ina na ngayon ay halos hindi na humihinga. Tiningnan ni Selena ang kanyang anak at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi bago tuluyang pumikit ang kanyang mata. Sa sandaling iyon, sa pag-aakalang patay na ang kanyang ina, isang bagay sa loob ni Elara ang nabasak. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng takot ay nagsama-sama at sumabok. Tumayo siya, hindi na nanginginig. Tumingin siya kay Carmela, hindi na may takot kundi may purongput.
At pagkatapos, isang malakas at nakakapangilabot na sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata, na dati kulay tsokolate, ay biglang nagliyab mula sa dilaw hanggang sa isang malalim at nagapoy na pula. Mula sa dulong ang kanyang madaliri, ang kanyang makuko ay humaba at tumulis, naging itim at makintap na parang magpunyal na obsidian. Ang kapangyarihan na matagal niyang kinatakutan at sinupil ay kumawala na. Hindi dahil sa pang-akit, kundi dahil sa pagkawala. Nasa bingit na siyang pagiging halimaw, ngunit sa pagkakataong ito, handa siyang gamitin ito. Ang sigaw ni Elara ay hindi tunong ang isang tao, kundi nga isang nilalang na ipinanganak mula sa sakit at galit. Ang kapangyarihang matagal na niyang sinupil at kinatakutan ay bumulwak mula sa kanya na parang isang marahas na ilok na sumira sa isang dam. Sa isang kisap mata, siya ay naging isang aninong gilis at bagsik, isang ipo-ipongang itim na mga kuko at nagliliyap na pulang mga mata. Gulat at sa unang pagkakataon ay takot, si Carmela ay napaatras. Ang apo na kanyang hinamak, ang putik na kanyang kinasuklaman, ay naging isang halimaw na higit pa sa kanyang inaasahan. Ang kanilang labanan ay hindi na isang laban ng mahika, kundi isang brutal na sagupaan ng dalawang mandaragit. Bawat atake ni Carmela ay sinasalubong ni Elara ng mas malakas na puwersa. Ang itim na enerhiya ng engkantada ay winawasak ng purong. Walang pakundangang galit ng dugong aswang. Ngunit sa bawat sandaling lumilipas, mas lalong nawawala si Elara sa kanyang sarili. Ang kanyang isipan ay napupuno nga imahe ng dugo at pagwasak, at ang tanging naririnig na lang niya ay ang bulong na uhaw. Nakita ni Carmela ito, at sa gitna ng kanyang pagtatanggol, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Nanalo pa rin siya, dahil kahit mamatay pa siya, ang kanyang apo ay magiging isang halimaw, isang tagapagmanang kanyang kadiliman. Habang si Elara ay malapit nang ibigay ang kanyang sarili sa baksik, handa nang gawin ang huling nakamamatay na atake, isang liwanag ang biglang pumuno sa buong templo. Ang berdeng enerhiya na nakapalibot kay Leo ay sumabok. Dahan-dahang bumangon ang binata mula sa altar. Hindi na ang sakitin at tahimik na lalaki, kundi isang nilalang na may angking kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa isang malumanay na berdeng ilaw. Ang kulay ng buhay at ng gubat. Ngunit sa paligid nito ay may manipis na linyang pula. Isang testamento sa dugong na nananalaytay din sa kanya. Hindi siya tumingin kay Carmela. Ang kanyang nga mata ay nakapako sa kanyang kapatid Ate Sabinia. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit umalingaw-ngaw ito sa buong lugar na may kakaibang kapangyarihan. Tama na. Ang isang salitang iyon ay tumagos sa padar ng galit na bumabalot kay Elara. Narinig niya ang kanyang kapatid. Mula sa makamay ni Leo, isang alon ng berdeng enerhiya ang gumapang. Hindi ito marahas, kundi mahinahon. Nang tamaan nito si Elara, hindi siya nasaktan. Sa halip, naramdaman niya ang isang pamilyar na init. Isang pakiramdam ng kapayapaan na tila isang yakap mula sa kalikasan. Ang nagapoy na pula sa kanyang mga mata ay unti-unting humupa at ang kanyang magkuko ay dahan-dahang umikli. Ang enerhiyang ito ay tumama rin kay Carmela at siya ay napasigaw sa sakit. Ang kapangyarihan ni Leo, ang kapangyarihan ng buhay at balance, ay isang lason sa purong kadiliman ni Carmela. Nakita ni Elara ang pagkakataon. Ang galit ay naroon pa rin. Ngunit ngayon ay may kasama na itong kontrol. Tumingin siya sa kanyang kapatid. At sa isang sandaling ang hindi may paliwanag na koneksyon ng kambal, nakaintindihan sila. Ang pagpatay kay Carmela ay gagawin lamang siyang isang martir at gagawin silang halimaw. Ang kailangan ay isang kulungan. Muling sumugot si Elara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya bulak sa galit. Ang kanyang bawat kilos ay may layunin. Ginamit niya ang kanyang bilis at lakas hindi para pumatay, kundi para itali. Mga aninong gumapang mula sa sahig ang pumulupot sa mga paa ni Carmela. Kasabay nito, itinaas ni Leo ang kanyang mga kamay. Ang maitim na baging na gumagapang sa templo ay biglang nabuhay at na parang maahas. Gumapang ang maito at pumulupot sa buong katawan ni Carmela.
Mataksil, hindi ninyo ako matatalo! Sigaw ni Carmela, sinusubukang kumawala. Ngunit ang pinaksamang lakas ng liwanag at dilim, ng buhay at anino ay mas malakas. Dahan-dahan siyang hinihila pababa ng nga baging at anino patungo sa altar na bato. Ako ay babalik. Ang dugo ay laging mananaik. Isusumpa ko kayo. Ito ang kanyang nga huling salita bago siya tuluyang lamunin ngang bato na naksara na parang tubig at naging isang solidong kulungan. Ang templo ay biglang tumahimik. Ang masamang enerhiya ay naglaho. At sa unang pagkakataon, ang sinangang buwan ay nakapasok sa maguho na nagbibigay nga isang malinis at puting liwanag. Tapos na ang laban. Mabilis na tumakbo si Elara at Leo patungo sa kanilang ina. Si Selena ay nakahandusay pa rin. Halos wala ng buhay. Lumuhod si Leo sa tabi nito at ipinatong ang kanyang nga kamay sa sugat. Isang berdeng liwanag ang muling dumaloy mula sa kanya. Ang malubang sugat ay hindi tuluyang nahilom, ngunit tumigil ito sa pagdurugo at isang mahinang tibok ng puso ang muling narinig. Buhay siya, ngunit maluba ang kanyang kalagayan. Lumapit si Marco. Ang kanyang muka ay isang halong ng pagkamangha at paggalang. Tiningnan niya si Elara. Pagkatapos ay si Leo. Ang utos ng aking kapatiran ay mali. Sabi niya, hindi kayo mahalimaw na dapat lipulin. Kayo ang balanse. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at idinikit sa kanyang dibdib. Simula ngayon, ang aking katapatan ay nasa sa inyo. Hindi bilang isang mangangaso, kundi bilang isang tagapagtanggol. Ilang linggo ang lumipas. Ang San Judas ay bumalik sa dati nitong kapayapaan. Ngunit may isang bagay na nagbago. Ang takot sa kanlurang gubat ay napalitan ng isang bagong uring ang paggalang. Sa bahay nila Elara, isang bagong simula ang umuusbong. Si Selena ay unti-unting gumagaling. Ngunit ang kanyang dating lakas ay hindi na nagbalik. Siya na ngayon ay isang ina at isang tagapayo. Ang kanyang mata ay puno ng pagmamahal at pagmamalaki sa kanyang dalawang anak. Si Elara ay hindi na nag-iisa sa kanyang pagsasanay. Araw-araw, kasama niya si Leo at Marco sa talon. Hindi na ito isang pagsasanay niya pagzupil o karazan, kundi niya pagunawa at balanse. Natutunan ni Elara na ang kanyang dalawang dugo ay hindi makaawe, kundi dalawang panig ng isang espada. Si Leo ang kanyang naging angkla, ang kapayapaan sa kanyang baksik, at si Marco ang kanilang naging guro sa sining ng pakikipaglaban, na nagtuturo sa kanila kung paano gamitin ang kanilang kapangyarihan ng may disiplina. Isang hapon habang papalubok ang araw, ang tatlo ay nakatayo sa isang burol, nakatanaw sa payapang nayon ng San Judas. Hindi na si Elara ang simpleng dalagang nag-aral maging albularyo. Hindi na rin siya ang apo ng isang halimaw na kinatatakutan ang sarili. Tinanggap na niya kung sino siya. Isang tagapagtanggol, isang tulay sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng mahika. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Si Carmela ay nakakulong lamang, hindi patay. Ang kapatiran ni Marco ay maring ituring silang makahawe. Marami pang mabanta ang nakabang sa dilim. Ngunit habang nakatayo siya ron, sa pagitan ng kanyang kapatid na kumakatawan sa liwanag at na kanyang kaibigang handang lumaban sa dilim, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Elara ang tunay na kapayapaan. Tapos na ang isang laban. Ngunit ang digmaan para sa balanse ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, handa na siya.